Alam mo ba noong bata ka pa, nakakalakad kang nakayapak sa basang damo, sa mga batong magaspang, at ang iyong mga paalang ang nagdadala sa'yo ng walang reklamo? Sila ang pinakamatapat mong kasama. Pero ngayon, ang pagbangon sa kama tuwing umaga ay naging maliit ng pagsubok. Una, idampi ng dahan-dahan ang sakong, hintayin na humupa ang mapurol na sakit, lakarin ng mabagal hanggang masanay ang katawan. Sanay na tayong sisihin ang edad, ang panahon, ang hindi maiwasang pagkasira. Pero ako, pagkatapos ng mga dekada na nag-aasikaso ng mga pasyente, sasabihin ko ng malinaw, ang iyong mga paa ay hindi ang unang nagtanda. Sila ang unang sumasalo sa halaga ng ating kapabayaan. Ako si Dr. Marco Santos, doktor na nakatuon sa edukasyon at pag-iwas sa sakit. Nag-aalala tayo sa mukha, bibili ng krema, kinokontrol ang presyo ng dugo, pero nakakalimutan natin ang pundasyon kung saan nakasandal ang buong gusali ng ating kalusugan. At tiyak na sa mga paa at binti nakatago ang susi, hindi lamang sa galaw na walang sakit, kundi pati sa kahabaan ng buhay ng puso. Ngayon gusto kong ipakita sa iyo ang isang paraan na nagbabalik ng gaan, kahit na parang sinabi na ng mga kasukasuan at ugat ang kanilang huling salita. Ang solusyon na pag-uusapan natin ay hindi mahika. Ito ay dalisay na pisyolohiya na pinalakas ng mga natural na sangkap na umiral ng daan-daang taon. Pero bago dumating sa buong formula, kailangan nating maunawaan kung ano ang sinusubukan nating ibalik. Kung sa tingin mo ay karapat-dapat kang lumakad ng walang sakit, maging komportable ka at manatili sa akin hanggang sa dulo. At kung maaari, bigyan mo kami ng suporta sa isang like at mag-subscribe sa channel, hindi dahil sa statistics, kundi upang maabot ng ganitong impormasyon ang mga tunay na nangangailangan. Madalas akong lapitan ng mga pasyente na mapurol ang tingin, sabi nila, "Doktor, ano pa ba ang aasahan ko kung lampas na ako ng 60 na taon?" At ako'y nagre-rebelde sa loob tuwing naririnig ko iyon. Ang edad ay hindi hatol para sa iyong mga ugat ng dugo. Naalala ko si Mang Efren, isang pasyente na halos desperado nang dumating. Ang kanyang mga binti ay humahangos ng sobra, kaya hindi siya makatulog, at ang mga varicose veins ay naging tunay na masakit na bukol. Hindi kami nagsimula sa mamahaling pamahid. Nagsimula kami sa pag-unawa kung paano gumagana ang sirkulasyon sa pinakamababang bahagi ng katawan. Bakit namamaga at sumasakit ang mga paa? Isipin mo ang isang ilog na binato ng sanga at bato. Natitigilan ang tubig, nawawasak ang mga pampang. Gayon din ang nangyayari sa iyong dugo at lymph kapag nawawalan ng elasticity ang mga capillary. Ang solusyon na pag-uusapan natin ay gumaganap ng eksakto bilang tagalinis ng ilog na iyon. Tumutunaw ito sa mga pores, pinapahupa ang spasm at pinipilit ang likido na umakyat pataas, palayain ang mga tissue sa mga toxin na naipon dahil sa pagod. Marami nang sumubok ng paliguan na may asin o halaman at walang pangmatagalang resulta. Ang dahilan ay simple. Ginagawa natin ito ng walang ayos o sistema. Ang mahalaga ay hindi lamang ang konsentrasyon ng mga sangkap, kundi ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. May isang sangkap na ihahayag ko sa dulo. Isang tunay na tagapagdaloy na nagpapahintulot sa mga sangkap na panggamot na tumagos hanggang sa kailaliman ng kasukasuan. Kung wala ang elementong iyon, anumang solusyon ay parang maligamgam na tubig lamang. Ang unang sangkap na idaragdag natin sa paliguan ay ang Epsom salt, ang magnesium sulfate, hindi ang ordinaryong asin sa kusina. Ang magnesium ang pangunahing kaaway ng mga spasm. Tumutunaw ito sa balat. Pinakakawala ang makinis na kalamnan ng mga ugat at literal na binubunot ang sobrang likido. Inaalis ang mga pamamaga na nagpapakitid sa sapatos tuwing hapon. Maraming tao ang nagkakamali na gumamit ng kumukulong tubig. Tandaan mo ito ng minsan. Para sa mga mature na ugat, ang temperatura ay hindi dapat lumampas sa 37 o 38 degrees. Kung masyadong mainit ang tubig, nagdudulot ito ng paglawak ng mga ugat na sa kaso ng varicose ay direktang nakakapinsala. Gusto nating gamutin, hindi saktan. Nakakita na ako ng daan-daang kaso kung saan umiinom ng gamot sa ugat ang mga tao sa loob ng taon nang hindi naiintindihan na ang problema ay nasa pagka-acid ng mga tissue. Ang lactic acid na naipon sa mga kalamnan ng binti ay kinakain sila mula sa loob. Ang paliguan na may magnesium ay ang unang yugto ng detoxification. Umupo ka lang, magpahinga, panoorin ang paborito mong programa habang nagbabago ang chemistry ng iyong katawan tungo sa mas mabuti. Subukan mo itong gawin ng hindi bababa sa 3 gabi ng sunod-sunod. Mapapansin mo kung paano nawawala ang pakiramdam
na parang mga paa na yari sa tingga. Pero ang magnesium ay kalahati lamang ng trabaho. Kailangan din nating ibalik ang elasticity ng mga pader ng ugat. At dito pumapasok ang pangalawang elemento, ang baking soda at ang yodo na mabibili sa botika. Ang baking soda ay isang makapangyarihang alkalizing agent. Pinapalambot nito ang mga tumigas na tissue at binubuksan ang mga pores na sa paglipas ng panahon ay natakpan ng asin at mga produkto ng metabolismo ng balat. Kapag bukas na ang mga pores, ang magnesium at yodo ay tumatagos ng walang hadlang hanggang sa mga kasukasuan at ligaments. Ang yodo ay gumaganap bilang natural na direktor ng daloy ng dugo, na may aksyong nagpapainit at anti-inflammatory na hindi sa ibabaw kundi sa kailaliman. May pasyente akong guro na retired, 30 taon na nakatayo sa harap ng pisara. Ang bunions ay namamaga ng sobra kaya hindi niya magagamit kahit ang pinakamalambot na sapatos. Sinubukan namin ang solusyong ito. Sa ikatlong araw ay nawala na ang pamumula. Sa isang linggo ay nasuot niya ulit ang kanyang paboritong sapatos sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon. Ang formula para sa 10 litro ng maligamgam na tubig sa pagitan ng 37 at 38 degrees, 2 kutsarang baking soda at 10 patak ng yodo na idinagdag sa Epsom salt. Ang baking soda ay nag-neutralize ng acidic na kapaligiran kung saan lumalago ang bakterya at fungus, habang ang yodo ay pinipigilan ang maliit na pamamaga sa periosteum. Subukan mo bukas ng gabi ang pamamaraang ito sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos, punasan ng marahan ang mga paa at damhin ang gaan na parang tinanggalan ka ng mga timbang sa binte. Hindi iyon autosuggestion, iyon ay ang iyong mga ugat na humihinga ng malalim. Pero hindi sapat na alisin lamang ang pamamaga. Kailangan isil ang epektong iyon upang hindi ito mawala kinabukasan. Para dito kailangan natin ang pangatlong elemento, ang laurel. Ang concentrated na decoction ng dahon ng laurel ay naglalaman ng essential oils at phytoalexins na may malakas na anti-edema at antiseptic na aksyon. Pero ang pinakamahalagang katangian nito ay ang kakayahang alisin ang sobrang asin sa mga connective tissues. Napansin mo ba kung paano sa pagtanda ay nagsisimulang magkalansing ang mga kasukasuan? Iyon ay deposito ng asin kung saan hindi dapat. Ang laurel ay tumutulong ng banayad, layer by layer, upang palambutin ang mga deposito na iyon. Naalala ko ang isang pasyenteng magsasaka na mahigit 70 na taong gulang. Ang kanyang mga tuhod ay namamaga ng sobra, kaya hindi siya makayuko para alagaan ang kanyang hardin. Idinagdag namin ang decoction ng laurel sa kanyang mga paliguan sa gabi para sa 15 litro ng tubig. 10 hanggang 15 katamtamang dahon na pinakukulo ng 20 minuto. Pagkalipas ng isang linggo, ay sinabi niya, "Doktor, nakalimutan ko na kung ano ang paninigas sa umaga." Ang tanins ng laurel ay nagpapahigpit sa mga pader ng ugat na ginagawa itong hindi gaanong permeable. Humihinto ang pagtagas ng likido patungo sa mga tissue at nawawala ng mag-isa ang pamamaga. Kapag idinagdag mo ang decoction ng laurel sa palanggana kung saan naroon na ang baking soda, asin at yodo, mararamdaman mo ang isang partikular na amoy. Huwag itong iwasan, hingahan mo. Ang mga essential oils na yon sa pamamagitan ng baga ay pinapakalma ang nervous system at binababa ang antas ng cortisol, ang stress hormone na responsable din sa vascular spasms. At ngayon, narito na tayo sa ika-4 na elemento, ang nagbibigay ng nutrition sa mga kasukasuan mula sa loob, ang extract ng pine or decoction ng pine needles. Sa mga karayom ng pine ay daan-daang beses na mas mataas ang konsentrasyon ng vitamin C at specific resins kumpara sa mga citrus at naglalaman ito ng natural na resin, ang pandikit na ginagawa ng puno upang gamutin ang sarili nitong sugat. Kapag idinagdag natin ang extract na ito sa ating solusyon, binibigyan natin ang mga kasukasuan ng materyales sa pagtatayo upang ibalik ang synovial fluid. Ang lubrication na ang kakulangan ay nagiging sanhi ng pagkalansing ng tuhod at bukong-bukong. Naalala ko si Mang Victor, dating construction worker. Ang talampakan ng kanyang paa ay nagkakakrak hanggang dumugo at sumasakit ang mga kasukasuan sa bawat pagbabago ng panahon. Idinagdag namin ang pine sa kanyang ritual para sa 0.2 litro ng handa na solusyon, 2 tasang decoction ng pine needles o 2 kutsarang pine extract mula sa botika. Ang mga bitak ay nanatiling sarado sa loob ng 2 araw. Ang pagdepende sa panahon ng mga kasukasuan ay nawala sa 1 linggo. Ang balat sa iyong mga paa pagkatapos ng paliguan na ito ay magiging rosas at mainit. Iyon ang senyales na naibalik na ang microcirculation.
Ngayon narito na tayo sa ikalimang elemento, ang gumaganap bilang kandado at pinapanatili ang lahat ng kabutihang ibinigay natin sa mga paa. Pagkatapos alisin ang mga paa sa paliguan, banlawan ng malamig na tubig, hindi yelo, 10 hanggang 20 segundo lamang. Ito ay naguudyok sa mga superficial capillaries na biglang kumurap habang ang malalalim na ugat ay itinatulak ang dugo pataas. Ginagawa natin ang epekto ng bomba na tuluyang nagpapalabas sa mga natitirang edema. Pagkatapos, habang basa pa ang balat, lagyan ng castor oil sa sakong at sa pagitan ng mga daliri. Ang castor oil ay may kakaibang molecular structure. Ito ang pinakamakapal at pinakaviskos na langis, kaya tinakakapasok ito ng mas malalim sa dermis at pinapanatili roon ang kahalumigmigan at microelements na ating ipinasok. At sa wakas, ang pinakamahalaga, magsuot ng purong cotton socks, hindi synthetic, hindi lana. Dapat makahinga ang iyong mga paa, pero manatili sa banayad at tuyong init. Marami sa aking mga pasyente ang nagsasabi na pagkatapos ng ritual na ito ay nakatutulog sila sa loob ng 5 minuto at iyon ay naiintindihan. Pinakalma natin ang peripheral nervous system at ipinadala sa utak ang senyales na maayos ang lahat. Kung kapaki-pakinabang sa'yo ang ganitong impormasyon, inaanyayahan kitang sumali sa aming grupo sa Telegram kung saan nagbabahagi kami ng mas detalyadong protocol, sumasagot sa mga tanong at sinasamahan ang mga naghahangad na mapabuti ang kanilang kalusugan sa natural na paraan. Ang link ay nasa description ng video na ito. Ngayon ihahayag ko na ang lihim na ipinangako ko sa simula at nag-uugnay sa lahat ng iba pa. Pagkatapos ng mga dekada sa medisina, nakarating ako sa isang katotohanan na paulit-ulit kong binibigkas. Ang katawan ay hindi kailanman unang magtataksil sa atin. Sinusubukan nitong umangkop hanggang sa huling sandali. At kapag nagsimulang sumakit, hindi iyon reklamo. Ito ay sigaw ng tulong na obligado tayong sagutin. Hakbang-hakbang nating binuo ang formula na tinatawag kong vascular rebirth. Ang magnesium, baking soda, yodo, laurel, pine at castor oil ay nagkakadugtong sa isang makapangyarihang pagkakasunod kung saan ang bawat link ay nagpapalakas sa nauna. Pero ang huling lihim ay hindi isang sangkap. Ito ay ang batas ng feedback. Ang ating utak ang namamahala sa bawat selula. Kung gagawin mo ang mga pamamaraang ito habang iniisip ang mga problema at alalahanin, ikaw mismo ang humahadlang sa paggaling. Kapag ang iyong mga paa ay nasa tubig, ikaw din ay naroroon sa iyong mga paa. Damhin kung paano pumapasok ang init sa mga kasukasuan, kung paano bumubukas ang mga ugat. Ang ganitong pagtuon ay nagpapalabas sa utak ng endorphins, ang pinakamakapangyarihang natural na painkiller. Hindi lamang tayo nagpainit ng paa. Nagawa natin ang isang malalim na pagpapanumbalik at ang iyong kahabaan ng buhay ay nagsisimula ngayong gabi sa iyong paboritong upuan kasama ang mangkok na iyon ng maligamgam na tubig. Huwag itong ipagpaliban hanggang Lunes. Gawin mo ngayon, bukas at sa susunod na araw. Sa loob lamang ng 3 araw, sasabihin sa "yon" ang iyong katawan ang salamat sa isang gaan na baka hindi mo na naramdaman sa loob ng 20 taon. Ibahagi ang content na ito sa iyong mga mahal sa buhay. Iwan ang iyong komento at sabihin kung ano ang naging epekto at tandaan na sa description ay makikita ang link upang patuloy na makatanggap ng ganitong impormasyon. Ang iyong mga paa ang nagbuhat sa iyo sa buhay na ito sa loob ng mga dekada. Alagaan mo sila. Patuloy na lumakad ng magaan at tiwala. Ang content na ito ay pang-edukasyon at impormasyon lamang. Sa anumang patuloy na sintomas, kumonsulta palagi sa iyong doktor